Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong Nobyembre 2024, nadiskubre ng mga otoridad sa South Korea ang isang malaking kaso ng pandaraya sa pinagmulan ng produkto na kinasasangkutan ng mga kutsyon. 3 individual ang inaresto dahil sa illegal na pag-export ng halos 250,000 kutsyon na may kabuang halagang humigit kumulang $5.29 million mula China at Vietnam papuntang Estados Unidos. Ang mga kutsyon na ito ay mali ang etiketa na pinalabas na Made in Korea upang makaiwas sa mataas na anti-dumping tariffs ng US. Ang mga buwis na ito ay umaabot ng hanggang 97.78% para sa mga produktong galing China at 144.92% para sa mga galing Vietnam. Sa kabaligtaran, ang mga kutsyon na tunay na gawa sa Korea ay tinatax lamang ng 3%. Ang modus ay kinabibilangan ng pagtanggal ng orihinal na etiketa na Made in China o Made in Vietnam at pagpapalit nito ng peking etiketa na nagsasabing gawa ito sa Korea. Ang mga kutsyon ay ini-export sa Estados Unidos at ibinenta sa mga online platform gaya ng Amazon bilang produktong gawa sa Korea. Natuklasan din ng mga investigador na ang pag-angkat, pagpoproseso at pag-export ng mga kutsyon ay ginagawa mula sa isang opisina lamang na nagpapakita ng planadong operasyon upang linlangin ang mga customs authorities. Ipinapakita ng kasong ito ang lumalalang issue ng mga peking produkto at maling representasyon ng pinagmula ng produkto sa pandaigdigang kalakalan. Lalo na sa mga merkadong tulad ng Estados Unidos kung saan ang mga mamimili ay maaaring malinlang at makabili ng mga produktong hindi tumutugma sa inaasahang kalidad o pinagmulan. Bilang tugon, ang Korea Customs Services o KCS ay naglunsad ng isang espesyal na investigasyon upang matukoy ang mga paglabag sa mga patakaran ng bansa ng pinagmulan ng produkto, partikular na ang mga pinapadala sa Estados Unidos. Layunin nitong protektahan ang mga lokal na kumpanya at tiyakin ang pagiging tunay ng mga export ng South Korea. Ang mga produkto na may mataas na panganib ng maling pagmamarka tulad ng mga produktong may mataas na anti-dumping tariffs o mahigit na binabantayan ng mga otoridad ng US ay bibigyan ng espesyal na atensyon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng South Korea na labanan ang maling representasyon ng pinagmulan ng produkto at tiyakin ang integridad ng kanilang mga export sa pandaigdigang merkado. Para naman sa Vietnam, na inakala ng China na magiging kasanggan nila, noong 18 ng Abril, ginamit ng Vietnam ang tinatawag na washing the origin, isang taktika kung saan ang isang kumpanya mula sa isang bansa ay gumagamit ng mga butas sa regulasyon ng ibang bansa upang baguhin ang label o packaging ng produkto at gawing parang ito ay gawa sa ikalawang bansa. Karaniwan itong ginagawa upang makakuha ng mga benepisyo tulad ng mas mababang buwis o mas magaan na regulasyon. Halimbawa, ang isang kumpanya sa China ay maaari magpadala ng mga semi-finished na produkto sa Vietnam tapos ilalagay sa packaging na Made in Vietnam kahit na ang produkto ay orihinal na ginawa sa China. Noong 18 ng Abril, isang babae mula sa Shenzhen ang nagbahagi ng red note ng isang insidente na may kinalaman dito. Ayon sa kanya, ang kanilang kumpanya ay may pabrika sa Vietnam at madalas nilang ipinapadala ang mga materyales at semi-finished na produkto doon. Dati, basta kumpleto na ang mga papeles, walang problema sa pagpapadala. Ngunit sa pagkakataong ito, hinarang ng customs ang kanilang kargamento. Binuksan ng mahigit 2,000 semi-finished na produkto at natuklasan nilang hindi tumutugma ang mga produkto sa nakasaad na mga items sa dokumento. Sa huli, ibinalik ang lahat ng mga kalakal pabalik sa Shenzhen. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng panganib ng maling pagpapahayag ng pinagmulan ng mga produkto. Kapag nahuli ng mga customs ang ganitong uri ng pagpapalusot, maaaring magresulta ito sa pag-aantala, multa at pinsala sa reputasyon ng kumpanya, lalo na habang tumitindi ang mga inspeksyon at regulasyon ng mga customs. Ang lumalaking impluwensya ng China, ang matapang na patakarang panlabas nito at ang mga patakarang panloob sa ilalim ng pamumuno
ni Pangulong Xi Jinping ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa buong rehiyon, habang ang kapangyarihang pang-ekonomiya ng China ay tradisyonal na nakapagbibigay sa kanila ng mga kaibigan sa Timog Silangang Asya. Ang mga kamakailang kaganapan ay nagdulot ng mas malalim na pag-aalinlangan at pag-alalahanin tungkol sa mga layunin at aksyon ng China. Ang ilang mga bansa na tradisyonal na kaalyado ng China ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng hindi kasiyahan sa mga patakaran ng Beijing. Ang Singapore, bagamat karaniwang may balanseng pananaw, nagpakita ito ng alalahanin tungkol sa matapang na patakarang panlabas ng China, lalo na sa mga isyu sa dagat ng Timog China. Bukod dito, naging matapang ang Singapore sa pagsusulong ng kalayaan sa nabigasyon at ang pamamahala ng batas sa mga internasyonal na karagatang tubig. Habang patuloy ang kooperasyon sa ekonomiya sa China, nag-aalala ang Singapore na baka masyado silang maipit sa mga geopolitical na ambisyon ng China. Sa ilalim ni punong ministrong Anwar Ibrahim, ang Malaysia naman ay kumuha ng mas maingat na paglapit sa China. Ipinahayag ng pamahalaan ni Anwar ang pangailangang balanse ng relasyon ng Malaysia sa China at sa kanluran. Ang mga alalahanin ng Malaysia ay hinggil sa impluwensya ng China sa mga usaping panloob nito. Kabilang ang mga proyektong pang-infrastruktura na pinondohan ng China at ang impluwensya nito sa lokal na politika ay lalong naging kapansin-pansin. Higit pa rito, lumalago ang mga pag-aalinlangan sa mga Malaysians tungkol sa mga proyektong pang-ekonomiya ng China at ang kanilang pagmatagalang epekto sa soberanya. Ang Cambodia ay isa sa mga pinakamalakas na kaalyado ng China sa rehiyon, ngunit nagsisimula nang makita ang mga pagsalungat nito. Ang pagdepende ng Cambodia sa pamumuhunan at suporta mula sa China ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa pampulitikang impluwensya ng Beijing sa bansa. Ang oposisyon sa Cambodia at ang lipunang sibil ay lalong nagpapahayag ng mga kritisismo tungkol sa nakikitang pagguho ng soberanya dulot ng impluwensya ng China. Ang India, na tradisyonal na isang bansang hindi nakikialam na may komplikadong relasyon sa China, ay nakaranas ng isang makulay na pagbabago sa kanyang lapit. Ang mga tensyon sa hangganan sa pagitan ng dalawang bansa, partikular na ang marahas na sagupaan sa Galwan Valley noong 2020 ay nagresulta sa isang mas matapang na postura mula sa India. Ang lumalaking presensya ng China sa Timog Asya ay nagdulot ng pangamba sa India tungkol sa lumalaking impluwensya ng China sa kanilang kalapit na mga bansa tulad ng Sri Lanka, Nepal at Maldives. Nagsikap ang India na kontrahin ang lumalaking presensya ng China sa pamamagitan ng iba't ibang mga regional alyansa tulad ng Quad o Quadrilateral Security Dialogue na kinabibilangan ng Estados Unidos, Japan at Australia. Ang Quad ay nakikita bilang isang balanse laban sa tumatas na kapangyarihan ng China sa Indo-Pacific. Pinalakas din ng India ang relasyon nito sa mga bansa sa Timog Silangang Asya tulad ng Vietnam at Indonesia upang labanan ang dominasyon ng China sa rehiyon. Bagamat ang China ay isa sa pinakamalaking kasosyo sa kalakalan ng India, ang ugnayang pangkalakalan ay naging mas kompetitibo. Ang mga alalahanin ng India hinggil sa mga issue tulad ng dumping ng mga produkto ng China at pagnanakaw ng intelektual na ari-arian ay nagdulot ng mga panawagan para sa mas diversifikadong mga kasosyo sa kalakalan at pagbabawas ng pagdedepende sa China.